Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Batiin niyo po yung inyong nasa unahan dahil wala po kayong katabi. Yung inyo pong nasa unahan ng magandang gabi o nasa likod niyo po ng magandang gabi, good evening. Ayan. Sa pagsisimula po ng ating pananambahan, ipagpapasalamat po natin sa Panginoon ang mga kaarawan po ng ating mga kapatid na nagse-celebrate mula March 10 hanggang March 16. Okay, sabayan niyo po ako sa pagbasa. Maaari niyo pong makita sa ating HPM trumpet, yung color yellow na page. March 10, Sheila Marie Arcibal. March 11, Ruel Montealto, Jo Palasige. March 12, Gloria Tenorio, Reina Christine Vivas. March 13, Madonna Mitra, Glendale Zamora, Maureen Mangawang. March 14, kasama po natin ang ating pong patnugot sa Ate Nini Alduesa. Palakpakan po natin, at least may kasama po natin siya ngayon. Esther Pamfilo, Maring Cruz, Christine Villota, Modesto Bituin. March 15, Larry Bituin, Benjamin Bituin, Mika Cator. March 16, Raul Zamora, Reynan Chris Vivas. Yung iba po ay nakasama po natin kaninang umaga. Kaya ngayon po, habang si Ate Nini po at si Pastor E papunta dito sa unahan, awitan po natin siya ng happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. May God ever bless you. 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 Tayo po ay sandaling manalangin. Kami po, Diyos, ay lubos na nagpapasalamat at nagagalak sa iyong harapan sapagkat minsan pa namamalas namin ngayon, O Diyos, ang iyong katapatan dahil sa buhay na patuloy naming nakikita na iyong ipinagkakaloob sa aming kapatid na si Ate Nini. Ama, salamat po sa pag-iingat mo lagi ng kanyang buhay. Isang katunayan nito, Diyos, ng iyong katapatan ang makita namin siya ngayon ng malusog at patuloy na nakapaglilingkod sa iyo. Dinadalangin namin, Ama, na patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan at ingatan mo ng patuloy ang kanyang buhay. Samahan mo siya sa pag-abot ng kanyang mga pangitain na ipinagkakaloob mo sa kanya. Amang banal, hinihingi po namin kung gayon sa iyo ang patuloy na buhay na ipagkaloob mo sa kanya. Ibigay mo sa kanya, Ama, ang mahabang buhay upang patuloy mo siyang magamit sa paglilingkod sa iyo. At pagpalain mo rin siya, Panginoon, na maging daluyan ng iyong pagpapala nang sa gayon patuloy na madama sa kanya ng kanyang tahanan at ng iglesyang ito kung ano ang kabutihan mo sa kanyang buhay na makapag-i-influensya pa ng maraming tao. Ama, lagi mo po siyang samahan. Balutin lagi ng mapagpalang dugo ng aming Panginoong Yesus. At ipagkaloob sa kanya lagi ang karunungan at katalinuhan sa pagsasagawa ng mga tungkulin na iniaatang mo sa kanyang balikan. Pagpalain mo siya, Ama, at pasaganahin mo siya sa anumang kayang gawain. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon sa birthday po ni Ate Nini. At binabati rin po natin happy wedding anniversary. March 11, Mario and Del Golfo, Dennis and Elsie Lassie. At March 16, Jonathan and Liza Alvarez. Okay. Meron po bang maaaring anniversary nyo rin po o birthday this week na hindi ko po nabanggit? Meron po ba? Wala naman po. So tayo pong lahat ay tatayo at tayo po ay mapalad. Kasama po natin kayo po ang mama ni Ate Des. Ano po? Tama. Buti na lang. Mga akin nabanggit. Si Ate, ano pong pangalan nyo, Ate? Kuya Gab, ba't naman? Ate Edna. Ayan, welcome po. Siya po ang mami ni Ate Des.
na asawa po ni Pastor Sam. Kaya po tayo pong lahat ay tatayo, iabot po natin ang ating mga kamay sa ating pong mga kapatid sa gabing ito. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Batiin po natin ang bawat isa, lalo po sa ating nini na birthday po ngayon. Kamusta ka na? Alam ko sa iyong mata na ika'y masaya. Batiin po natin ang birthday celebrant po natin ngayong gabi. Sa kanya'y suluban. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Puso ko'y nagagalak na ika'y makita. Sarap ng piling, di ba pagsama-sama natin? Huli siya. Kay sarap ng piling ko pag ikaw kasama ko. Sabay ng maawit, sabay ng sinasamba. Sarap ng piling, iba pag tayo sama-sama. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay mananatiling nakatayo. Ibigay po natin ang ating pinaka-mainam na pag-awit at pagsamba sa Panginoon sa pamamagitan po ng awit ng prosesyonal. Purihin si Yahweh o pasalamatan ang Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Panginoon Diyos at pahayag, ang paigid niya'y hindi magwawakas. Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Ang lakas ni Yahweh ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. O kahangang-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, tayo'y magdiwang. Tayo'y manalangin. Panginoon, sa gabi pong ito ay labis po ang aming pasasalamat. Muli po, Lord, ay nagpapasalamat kami sa
buhay at kalakasan na patuloy mong ipinahihiram sa amin. Dalangin po namin, Lord, na pangunahan niyo po kami sa aming gagawing pananambahan sa gabing ito. Dalangin po namin, Lord, na gabayan niyo po si Pastor sa paghahatid ng mensahe niya sa iyo, pati na rin po ang lahat ng bubuo sa pananambahang ito, ang praise and worship, ang inyo pong lingkod at ang buong kapulungan. Ang lahat po ng ito, Lord, ay dinadalangin po namin ng may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Magandang gabi din. Maganda po ba ang gabi? Amen. Siyempre, pagkasama po ang Diyos, magandang gabi po talaga iyon. Okay? Ngayong gabi po, tayo po ay muli aawit na naman para sa Panginoon. Tayo ay magbabalik na ating pasasalamat sa Kanya. At yung una nga po nating aawitin ngayon ay ang kanta na Pinagpala. Sabihin nga po natin, pinagpala ako. I-claim po natin, pinagpala ako. Pinagpala. Yan. Sabi po ni Pastor, wag po natin lilimitahan yung definition natin ng pagpapala. Basta ang isang bagay o pangyayari, tao ay naglalapit sa iyo sa Panginoon, ito ay pagpapala. Hindi po ito nalilimitahan sa pera, sa kayamanan, sa trabaho. Okay po ba yun? Anumang naglalapit sa atin sa Panginoon, ito ay pagpapala. Amen? Amen. Yan. Kaya tayo po'y pumalakpak, tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo po ay pinagpala. Bitin po natin, okay, sarap. Okay, sarap na buhay, kung ika'y kapiling. Hindi pagpapalit ang galak na nagdarama. Sa'yo, Jesus, ikaw lamang ang nagbigay ng kapayapaan. Buhay ko ay nagbago, kaya ngayon'y nasasabi ko na pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala ako. Minsan pa po, awitin natin, okay, sarap. Okay, sarap mabuhay, kung ika'y kapiling. Hindi pagpapalit ang galak na nagdarama. Sa'yo, Jesus, ikaw lamang ang nagbigay ng kapayapaan. Buhay ko ay nagbago, kaya ngayon'y nasasabi ko na pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala ako. Oh Diyos, O Diyos, sa iyong presensya, wala nang hahanapin pa. Ikaw ang tanging dahilan, kaya ang buhay ko'y masaya. Pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala.
ko. Yan, amen po. Pinagpala tayong lahat ng Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, tayo pong lahat ay sabay-sabay muli na aawit. Ihiling po natin sa Diyos na sa pagsamba po natin ngayon, sa pagharap po natin sa Kanya, linisin po niya ang ating mga puso na maging karapat-dapat po tayo sa pagtanggap ng Kanyang mga salita. Atin pong awitin, Purify My Heart. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, Refiner's fire. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you. I choose to be holy. Patuloy po nating awitin sa Kanya. Holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Sa atin pong patuloy na pag-awit, maaari po nating itaas ang ating mga kamay. Purify my heart. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep Refiner's fire. Refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you. I choose to be holy. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do Listen pa your po, will. Refiner's fire. Atin po hilingin sa Diyos. Refiner's fire. My heart's one desire Is to be holy. is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Patuloy po nating sambahin ang Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, mas ibigay pa po natin yung best na pag-awit sa Kanya. Atin pong awitin, Sinasamba Kita. Sinasamba kita, o aking Ama.
Espiritu at sa katotohanan. Sinasamba kita, O aking Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Minsan pa po, sinasamba. Sinasamba. Inaanyayahan pong bawat isa na ibigay po natin yung best na pagsamba sa Panginoon. Kung sinasabi po ng ating puso na itaas po natin ang ating mga kamay, gawin po natin ito, huwag po tayong mahiya. Sinasamba kita, O aking Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Sinasamba kita. Sinasamba kita, O aking Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Sinasamba kita, O aking Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. yes Lord, ikaw lamang. Ikaw lamang ang tanging kong sasambahin. Sama-sama po natin siyang awitan. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Mas malakas po, tayo pong lahat ay umawit sa Kanya. Awitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Yes, Lord, patuloy po nating ibigay ang malakas na palakpakan sa Panginoon. Sabi po ni Kuya Kim, yan pong palakpak na yan ay para lang sa artista. Pwede po ba yun? Pwede po ba natin yung ibigay sa Panginoon? Amen. Mas malakas pa po na palakpakan sa Panginoon. Amen. Sa pagkakataon pong ito, sabihin po natin yung LEC Vision na meron pong kasamang conviction sa atin pong pagsasalita. LEC Vision. Ang Lipa Evangelical Church, mapagkalingang pamayanan ng mga mananampalataya na may malalim na pagtatalaga sa Diyos tungo sa masagana at makabuluhang buhay. LEC Mission. Ang Lipa Evangelical Church Ay nakatalagang magpatotoo para kay Jesucristo, maghanda at maghubog ng bawat mananampalataya sa tapat na pagsunod sa Diyos.
Maaari na po tayong magsiupo. Tawag sa pagsisisi. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa'yo lumapit ang makasalanan. Kaya ngayong itinuturing na tayo na matuwid dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya, tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo sa ating pag-asa na makikibahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Tinanggap ninyo ang pangakong ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa inyo na nagsilapit sa Kanya na mayroong mapagsising puso at humihingi ng kapatawaran sa kanilang pagkakasala. Buhat ngayon kung gayon mamuhay kayo bilang mga pinatawad. Sa pangalan ng iisang Diyos lamang, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi ho sa ating lahat at welcome ho sa ating mga bisita. Meron po ba tayong mga bagong bisita dito? Maaari pong tumayo sila. Ang Ate Edna pala. Ang Ate Edna ho ay ina ho ni Ate Des. Siya ho ang biyana ni Pastor Sammy. At natutuwa din po akong ibalita sa inyo na noon pong Wednesday, ang Ate Edna po ay nag-join sa aking cell group. Welcome po. Welcome po ate. At sana ate, hindi ka lang namin ngayon makasama. Pati dun sa aking cell group, sana ay maging regular kayo ate. At ini-invite ka din namin ulit sa Wednesday. At tunghayan po natin ang ating HPM trumpet para po sa mga balita. Kanina po ay binati na ni Ate Abby ang mga may birthday at nagpapasalamat po ako kay Pastor dahil ipinag-pray niya ako kanina. Kasi magde-debut na ako sa March 14, sa Wednesday ho. Nagpapasalamat ako kay Lord sa additional year na kaniyang ibinibigay sa akin, pati na rin po sa mga ibang nakatala na celebrant. Tingnan din po natin ang ating mga schedule. Ang atin pong Sunday School ay patuloy po.
At tunghayan din po natin ang ating mga KTKK activities. Sa March 15 to 17, magkakaroon po ng KTKK Encounter sa UCCP Osorio. At sa April 30 hanggang May 2, ang 14th Annual KTKK Conference. At tunghayan din po natin yung mga yun pong magiging usher every month. Tunghayan na lang po dito yung magiging schedule nyo. At patuloy din pong ipinananawagan nila pastor, lalo na dun po sa mga malalapit. Yun pong Dawn Watch, every Tuesday, Thursday, and Saturday, 5 to 6 a.m. At balitang plebiscite, siguro na ibalita na ho ito kanina. Congrats po dahil alam po natin na ang result na ito ay talagang answered prayer ni Lord. Alam po natin na ito ay bago iniheld, ay napakaraming prayer ang ating hiningi kay Lord at alam po natin na nagkaroon siya ng intervention, lalo na dun po sa first plebiscite na iniheld natin. Kaya sana po ay suportahan po natin ang mga additional year na ibinigay ni Lord sa kanila sa paglilingkod dito sa ating iglesia. Ang School of Leaders po ay sa Sunday, 2 to 4 p.m. Sa March 17 naman ay Saturday, 6 to 8. School of Leaders 2, every first and third Saturday, 6 to 8 p.m. At every second and fourth Thursday, 6 to 8 p.m. Patuloy din po ang post-encounter sa female every Saturday, 3 to 5 p.m. kay Pastora Ophel Vergara. At ang male naman Saturday, 3 to 5 p.m. under Romy Alduesa. Kasama din po ang Kids Post-Encounter Saturday, 1:30 hanggang 3 o'clock. Magkakaroon din po ng pre-encounter sa March 17, 24, and 31, 9 to 12 noon under Pastora Ophel Vergara. Patuloy din po yung mentoring, ang G12, every first and third Thursday. Sa bandang likuran din po, tingnan din po natin yung mga susunod na mga magiging worship leaders. Paki-check po ang inyong schedule. At kung meron pong pagbabago, paki-inform na lang po sa office kay Ate Tel. Para din po sa communicant class, tinatawagan po ang mga magulang kung meron po kayong anak na 12 years old and above na hindi pa nakapagko-communicant class. Mangyari pong padaluhin po ang inyong anak sa April 10 to 14 at gaganapin po ito sa UCCP Sampa. Salamat din po sa mga naghandog ng bulaklak kay Dr. Edith, kay Kuya Mario at Del Golpo. Tingnan din po natin yung mga in charge sa midweek service. Thank you po. At additional din pong balita, kahapon po ay umattend kami pong ilang kababaihan, umattend po kami ng sermon making doon po sa UCCP Indang, Cavite. At sa susunod po na Sunday, March 18, ay magkakaroon po ng CWA Exchange Pulpit. Kaya po yung ilan po nating kababaihan ay hindi po natin makakasama dito sa Sunday. Kasi sila po ang magre-represent ng ating church. Sila po ay sila Dr. Edith Kabilitasan, siya po ay sa Sampa, si Ate Grace Di Makulangan, si Teacher Hilda Kalawod sa Nasugbu, si Ate Debbie Pelia sa Kalaka, Lumbang Matanda, Kalaka, Batangas. Sana po ay ipag-pray natin sila dahil hindi lang po sarili nila ang ire-represent nila dun sa nasabing gawain. Ire-represent din nila ang ating church
ang ating organisasyon, ang CWA, at lalo't higit po ang ating Panginoon. Kaya sana po ay isama natin sila sa ating personal prayer. Thank you po. Tayo po yumuko sa pananalangin. Sa gabing ito, O Diyos, kami na iyong mga anak ay nagkakatipon upang sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Sa aming pagtitipon, O Diyos, sa pagsamba sa iyo, kami po ay nagpapasalamat dahil pinaging dapat mo ang bawat isa sa amin na makalapit sa iyo at makapanambahan sa iyo. Salamat, O Diyos, sa pagpapala na kami ay pinatawad mo at inihanda mo kami upang tanggapin ang mga pangako mo sa gabing ito. Loobin mo, O Diyos, na madamangan namin ang katotohanan na ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Sapagkat nananampalataya kami na totoo ang iyong pangako. Na nasaan man ang 2 o 3 nag-iipon sa iyong banal na pangalan, ikaw ay nandoon sa kanilang kalagitnaan. Kaya, Diyos na aming Ama, pahintulutan mo ayon sa iyong pag-ibig sa amin, na madama ng bawat isa sa amin ang presensya ng iyong banal na Espiritu, na siyang patuloy na magtuturo sa amin na maunawaan ang lahat ng gawain sa gabing ito. Higit na lalo, maunawaan namin ang iyong banal na mensaheng nais ihatid sa amin sa gabing ito. Sa aming pagsamba sa iyo, hindi lamang ang hangaran namin na kami ay mapagpala, kundi nais din namin, O Diyos, alalahanin ang marami naming mga kapatid na ngayon ay nasa banig ng karamdaman, na sila'y pagpalain mo, natamuhin nila ang kagalingang buhat sa iyo. Pagpalain mo sila, O Diyos, na sa tulong ng iyong banal na Espiritu, madama nila ang patuloy na paglakas. At anuman ang mga gamot na iniinom nila, tinitik nila para sa kanilang ikalulusob, gawin mo ito, O Diyos, na epektibo sa kanilang mga buhay, nang sa gayon maging ganap ang kanilang paggaling. At dumating ang tamang panahon na makasama rin namin silang nananambahan sa iyo. Dinadalangin at pinasasalamat namin sa iyo ang mga kapatid namin pinagaling mo sa kanilang mga karamdaman. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat mo sa kanilang buhay at sa patuloy na pagpapatunay na ikaw ang Diyos na tunay na nagpapagaling at nagbibigay ng kalakasan, nagdudugtong ng aming mga buhay hanggang sa makita mong nagaganap sa amin ng patuloy ang iyong niloob at plinano para sa amin. Ama, dinadalangin din namin sa iyo ang aming bayan na patuloy mo itong pagpalain.
Batid mo, O Diyos, ang mga kaguluhang nangyayari sa aming kapaligiran. May mga pagkakataon, O Diyos, na hindi na namin alam kung ano ang mga bagay na ikikilos namin. May mga pagkakataon, O Diyos, na hindi na namin makakitain ng pag-asa ang mga namumuno sa amin. Gayunpaman, patuloy kaming nananampalataya na hindi ka humihinto sa pagkilos upang mabago ang kalalagayan ng aming bayang ito. Ikaw pa rin ang maglalagay ng mga tagapamuno. Ikaw ang kikilos ng mga namumuno sa amin upang magkaroon ng banal na takot sa iyo. At upang gawin nila ang nararapat ayon sa iyong pagkakatawag sa kanila. Nang sa gayon, ang pagpapala mo sa bayang ito ay dumaloy at makarating maging sa pinakamaliit na bahagi ng aming lipunang ginagalawan. Gamitin mo ang iyong iglesia na patuloy na magpahayag ng iyong kalooban dahil nananampalataya kami na bababago lamang ang aming bayan kung ang puso ng mga mamamayan ay nakakakilala sa iyo ng tuwid. Pagpalain mo kung gayon, Ama, ang aming mga tagapamuno. Pagpalain mo ang bawat isa sa kanila na makakilala sa iyo. Idinadalangin din namin, O Diyos, ang iyong iglesia, higit na lalo ang Lipa Evangelical Church. Patuloy mong pagpalain ang iglesyang ito, Panginoon, na magamit mo ng patuloy na daluyan ang iyong mga aral. Turuan mo ang bawat kaanib ng iglesyang ito na maging kaming marunong na makinig, isang tagapakinig na sumusunod sa iyong kalooban. Dahil ikaw nakababatid, O Diyos, marami ang nakikinig, ngunit hindi nagsasagawa ng iyong kalooban. Turuan mo nga po kami at ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na sa aming pakikinig magmithi kaming maipamuhay ang aming mga napapakinggan, nang sa gayon hindi masayang ang iyong layunin sa aming buhay. Pagpalain mo kung gayon, O Diyos, ang bawat ministeryo ng iglesia mong ito. Ang mga cell group, Panginoon, pagpalain mo po. At ang mga cell group leader, bigyan mo, O Diyos, ng malalim na konbiksyon na sila, O Diyos, ay hindi naglalaro. Hindi nila ito ginagawa, Panginoon, ayon lang sa kanilang nais, kundi tinawag mo sila. Ilagay mo kung gayon, O Diyos, sa kanilang mga puso na banal ang kanilang tungkulin. Kaya turuan mo sila, Ama, na mag-ingat. Maging ang pamumuhay nila, O Diyos. Dahil nauunawaan namin, Panginoon, anumang dumadaloy sa kanilang espiritu, yun din ang dadaloy sa kanilang mga tinuturuan. Turuan mo kami, Ama, na maging malinis sa iyong harapan. Kami na mga namumuno, nang sa gayon dumaloy ang totoong kadalisayan ng Diyos sa iyong iglesia. Pagpalain mo, O Diyos, ang bawat isang kapatid na narito ngayon. Bigyan mo sila, O Diyos, ng pandinig upang sa gayon ang anumang bagay na mangyayari sa gabing ito ay magsilbi sa kanilang pagpapala. Pagpalain mo sila, Panginoon, na maging magbunga ng buhay sa amin ang pagsambang ito sa gabing ito, sapagkat ang lahat ng ito ay idinadalangin namin, ginagawa namin sa natatanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.
tumayo para ho sa pagbasa ng banal na kasulatan. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Old Testament ho, New Testament, 1 Corinthians chapter 12 verses 4 to 7. Iba't iba ang mga espiritual na kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawaing iniatas, ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nagpapakitang nasa Kanya ang Espiritu. Pinagpala tayo po ng Panginoon sa pagkabasa po ng kaniyang mga salita. Makakaupo na po tayo. Kanina po, habang sinasagawa natin yung lahat na bahagi ng liturhiya natin, yung pag-awit, yung pananalangin, yung pagbabasa, parang pilit ko kayong pinakikinggan. Wala akong marinig. No? Alam niyo mga kapatid, nananambahan tayo. Sa pagsamba, ibinibigay natin yung best. Kaya nga pagsamba Kaya kung tayo umaawit, umawit tayo sa Panginoon. No? Dahil ng Diyos. Mamaya mga kapatid, aawitin natin yung closing hymn. Sana iparinig nyo naman sa Panginoon ang tinig ninyo. No? May mga liturhiya po ba kayo? Meron po? Yan. Sino ho dito ang hindi marunong magbasa? Yun, lahat marunong magbasa. Mababasa niya dyan yung closing hymn ha. Aawitin natin yan mamaya. Sana marinig man lang ng Panginoon ang ating mga tinig ng maayos. Okay po? Hello? Yeah. Praise God. Okay, tayo po'y sandaling yumuko sa pananalangin. Sa aming pagbubulay, O Diyos, ng iyong mga salita, buksan mo po ang aming mga isip. Turuan mo kaming magbulay kasama ang aming diwa. Nang sa gayon ang iyong mga salita ay hindi namin makalimutan mag-iitong pagpapala sa amin dahil ito'y magiging buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang binasa po sa inyo mga kapatid ng ating liturgist sa gabing ito ay parang napakagandang mga pananalita na buhat kay Paul. No? Sabi doon sa chapter 12 verse 4, nais ko pong ulitin natin para mapagbulay-bulayan natin. No? Sabi doon sa chapter 12 verse 4, ito po ang pagkakasabi ni Pablo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain, ganoon din tayong mga mananampalataya. Kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Iba't iba ang kakayahan. Na-imagine yung mga kapatid, yung assurance ng bawat isa sa atin may iba't ibang kakayahan. Iisa tayo kay Kristo. Parang napakagandang pakinggan. Very
sabi nga natin, comforting yung mga salita na ito na ibinibitawan ni Pablo doon sa mga taga-Korinto. Taga-Korinto. Na tayo, pinakikita dito mga kapatid, kung gaano tayo kapalad bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos. May iba tayong kaloob. Iisa ang Espiritong pinagmumulan nito. Imagine niyo yan? Iba't iba ang kaloob. Iisa ang Espiritong pinagmumulan nito. Iisa ang Panginoong pinaglilingkuran nito. Imagine niyo yan. Pero alam niyo ba mga kapatid na sinasabi ito sa kanila ni Pablo, nasa panahon sila ng kaguluhan. Napakagulo. Sa ating mga nagbabasa ng banal na kasulatan, marahil alam natin ang sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Korinto ay sulat ng pagsaway sa kasalanang ipinamumuhay ng mga mananampalataya sa iglesia sa Korinto. At kung aalamin natin ang kanilang naging kasalanan, mauunawaan natin na ito ay ang pagiging makasarili ng mga mananampalataya. Dahil sa hindi nila maayos na pag-unawa ng banal na ipinangangaral na banal na mga pangangaral ng mga apostol. Tingnan nyo, hindi nila inuunawa ng maayos yung mga pangangaral ng mga apostol. Kaya nagkakagulo sila. Marami kasi ang nakikinig lang, pero walang pakialam. Ni hindi na bother. Nagkikibit balikat lang at umuuwing walang nabago. No? Liban dito, nabalin din ang kanilang paniniwala sa mga aral ng mga nagpapanggap na mga Kristiyanong Hudyo. Na ang layunin ng mga Kristiyanong Hudyo sa panahon na yon ay ipagpatuloy ang kahugalihang Hudaismo sa buhay ng mga hintil. Ibig sabihin, nais nilang impluwensyahin yung mga hintil sa panahon na yon, kaya yung mga taga-Korinto nabubulabog, nalilito sila. Nagkakagulo sila. At nagre-resulta ito sa kawalan ng pakundangan sa buhay ng iba dahil nauuwi ito sa kasariling kasiyahan na lamang ang kanilang iniintindi. May mga panahon na kung sila'y gumagawa sa loob ng iglesia, ito ay hindi na paglilingkod at pagtugon na naaayon sa kalooban ng Diyos, kundi pagpapakitang gilas na lamang nila upang makilala kung sino sa kanila ang magaling. Dahil dito nauuwi ang kanilang mga gawain sa pagsasamantala, pagduduhagi ng iba, pagmamanilit ng kanilang kapwa, pagyayabang, pagiging arogante at marami pang kasalanan. Isang napakakongkretong halimbawa ng pagduduhaging nangyari sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, dito rin sa 1 Corinthians na sulat. Doon sa Kabanata 14. Sinaway sila ni Pablo dahil sa akala nilang paglilingkod nila sa Diyos na kung iimbestigahan, hindi naman pala totoong naglilingkod sila. Yun ang isang napakalungkot na bahagi doon sa Korinto. Masasabi natin kung gayon mga kapatid, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto ay isang pagtutuwid sa mga kaugaliang maaaring magbunga sa kanilang pagkawasak bilang iglesia. Gayon pa man sa aklat na ito, mababasa rin natin ang kapahayagan ni Pablo tungkol sa mga espiritual na kaloob. Yun yung binabasa sa atin kanina ng ating tagapanguna. Niliwanag ni Pablo na ang mga kaloob na ito ay regalo ng banal na Espiritu. Hindi ito nagbunga o binunga ng kanilang galing, kundi nirigalo sila kanila ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at ito'y gagamitin lamang nila para sa kapakanan ng iglesia, sa kapakanan ng iba, hindi sa kapakanan ng kanilang mga sarili. Sa kapakanan ng paglilingkod sa kapwa.
hindi sa saksakin na layunin. Mauunawaan natin dito mga kapatid, na ang buhay na itinuturo noon sa mga Kristiyano ay yung sinasabing other-centered, hindi self-centered, other-centered. Dahil nauunawaan dapat ng mga mananampalataya noon, maging sa ating mga mananampalataya ngayon. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos para sa kapakanan ng ating kapwa, dahil sinasabi natin, gumawa na sa atin ang Diyos, gumagawa sa ating buhay ng patuloy ang Diyos, pinagmamalasakitan tayo ng Diyos, kung kaya naman matuto tayong magmalasakit para sa iba. Naunawaan natin mga kapatid ang bagay na yon. Kung totoo ang pananampalataya natin na ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay, hindi na sa sarili natin ang sentro natin sa pangangambang baka wala nang mag-ingat ng buhay nito, dahil alam natin iniingatan ito ng Diyos, kaya ginagawa rin natin ang sarili nating tagapag-ingat ng iba. Ipinaunawa sa atin ang banal na kasulatan na ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng pangangalaga. At bahagi ng pangangalagang yan, nagbibigay din siya sa atin ng kakayanan upang maipahayag natin ang pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod. Ganon ang itinuturo ni Pablo mga kapatid. Maging sa lahat ng henerasyon ng iglesia, nang sino man ay ginaganyak sa bawat dispensasyon ng buhay ng iglesia, laging sinasabi, maglingkod ka, maglingkod ka. Alam niyo mga kapatid, ang regalo ng banal na Espiritu, automatic itong ibinibigay sa tao, sa isang mananampalataya. Ang bawat isa sa atin ay may ibinigay ang Diyos. Kaya nga pagdating ng panahon kapatid, yan ang sisingilin sa iyo ng Panginoon eh. That gift, kung yan ba ay ginamit mo, kung yan ba ay pinakinabangan mo. Naalaala niyo po ba mga kapatid, na minsan sa parabola ng ating Panginoong Hesus ay may kwento siyang ganito. Minsan daw, yung isang Panginoon ay aalis. Bago siya umalis, may binigyan siyang mga alipin, ilang mga sa kanyang mga alipin, may pinagkatiwala siyang ari-arian. Ang iba ay binigyan niya ng 5 denaryo, ang iba naman ay 10 denaryo, at ang iba naman ay 100 denaryo. Sa kanyang pag-alis, natagalan sila, ang Panginoon na bumalik, pero nang bumalik, nang hinahanap niya na yung mga denaryo, sabi ng isa, ibinaon ko ho, dahil sa akin hong pag-iisip, pinakikinabangan niyong hindi niya naman pinagpaguran, kaya ibinaon ko. Nagalit yung Panginoon. Sabi niya, wala kang pakinabang. I'm just paraphrasing the story, ha? Doon ka sa apoy na kung saan mananangis ang iyong mga ngipin. Nang tinanong niya yung pangalawang pinagkatiwalaan niya, sabi niya, Panginoon, tumubo po, dumoble ho yung inyong ibinigay sa akin. Yung binigyan niya naman na isa pa ng 100, Panginoon, tumubo rin ho. Sabi niya sa dalawa, hali kayo, manahin niyo ito. Manahin niyo. Alam niyo mga kapatid, tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos lahat. Walang sino mang Kristiyano na walang regalo ng Diyos. Kadalasan hindi natin nagagamit ang regalong yan ng Diyos sapagkat hindi natin iniintindi. Ni hindi natin inunawa. Ipinangaral sa atin, itinuro sa atin, sa lahat ng panahon na tayo ay nagsisimba at nagba-Bible study, nagbabasa ng banal na kasulatan, nananalangin, nag-a-attend ng Sunday school, lahat ng mga pagkakataon na yon, mga kapatid, ginagamit yon ng Diyos na daluyan upang maunawaan natin lahat
na tayo ay may regalo. Na dapat natin gawin o gamitin yung regalong yon. Pero ang malungkot, katulad ng mga taga-Korinto, hinahayaan ng marami sa atin. Hindi ko sinasabing mayroon yan dito sa atin, no? Pero maraming Kristiyano ang hinahayaan nilang hindi maintindihan o hindi pagbigyan ng halaga ang mga tinuturo ng iglesia. Ako'y naniniwala na ang Lipa Evangelical Church simula sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno, hanggang sa ngayon at hanggang marahil sa darating pa, hindi nagpapabaya na magturo sa atin, magpaalaala sa atin, magbilin sa atin. Ang mga leader natin, lalo na sa nasasaktihan ko sa ngayong panahon, laging nananalangin para sa atin. Pero nandoon din ang katotohanan na may mga nakikinig na walang pakialam. Kaya hanggang ngayon, yung ipinagkakatiwala sa kanyang regalo, hindi niya alam kung ano yon at hindi niya nagagamit. Meron namang nakakaalam na sana ng regalo sa kanila, ngunit paglabas, iba ang kanyang ginagawa. Nakarinig ka, kapatid, dito ng mabuting balita, sinaway ka dito, paglabas mo, ayaw mong magpasaway, sagutin mo yan sa Diyos. Di bali, pastor, ligtas naman ako. Tama, ligtas ka. Pero, alalahanin mo, kapatid, ang singilan yan, ngayon pa lang, may singilan yan dito sa mundo. Huwag mong sayangin ang kaligtasan binibigay sa iyo ng Diyos. Huwag mong sayangin ang regalong ibinibigay sa iyo ng Diyos. Ito kung bakit sinasabi ni Pablo yung mga bagay na yon, na tayo ay iisa kay Kristo, na tayo ibinigyan ng ibang-ibang kaloob. Nais niyang ipaalaala sa mga taga-Korinto, huwag niyong sayangin ito. Huwag niyong hayaang bulabugin kayo ng mga nanggugulo sa inyo. Marami rin ngayon ang nagsasabing mananampalataya, pagkatapos niyang marinig dito ang aral sa loob ng tahanan ng Diyos, paglabas hinahayaan niyang bulabugin siya ng kanyang kapaligiran, na hindi niya na ipamumuhay at hinahayaan niya ng sayangin yung aral na yon dahil may gusto rin siyang mangyari sa kanyang buhay. Sa ating mga kabataan, sa inyong mga kabataan, maraming paraan ang Diyos na ginagawa sa inyo ngayon upang marinig nyo lang ang kanyang tinig. Una, yung church. Pangalawa, yung mga Sunday school teachers ninyo. Pangatlo, at hindi nagsasawa sa inyong magsabi ang magulang ninyo. Ang tanong, nakikinig ba kayo? Pinakikinggan nyo ba at pinahahalagahan sila? Naalala ko, mga kapatid, may isa akong kaibigang lasenggo, hindi na namin masaway. Kaya medyo nagdistansya na kami. Alam nyo, yung kanyang anak, ay yung kanyang nanay, lagi niyang pinaiiyak, namatay. Gusto kong nang nakaharap sa kabaong, humihiyaw. Nay! Gusto kong sapukin eh. Kunwari ka pa, paiyak-iyak ka, ikaw ang sakit ng ulo ng nanay mo eh. Ikaw yata ang dahilan kung bakit namatay nanay mo eh. Kala mo kung sinong nagmamalasakit sa nanay. Nay! No? Di ba? Kapag nasa loob ng church, Lord! Kala mo, mahal na mahal si Lord eh. Umiiyak, Lord! Paglabas, alipin ang sanlibutan, no? Walang makasaway. Hindi mapagsabihan. Di ba? Mga kabataan, makinig kayo sa magulang nyo. Makinig kayo sa sinasabi ng church para hindi masayang ang ibinibigay sa inyo ng Diyos na regalo. Itatanong yan sa inyo ng Panginoon pagdating ng araw. Ano ang ginawa mo dyan? Ano ang ginawa mo dyan? Sabi ni Pablo, huwag niyong sakalin ang banal na espiritu.
Pahalagahan nyo ang mga tao, ang simbahan na ginagamit sa inyo ng Diyos. Tayo ring mga magulang, may regalo din sa atin ng Diyos. May pinagkatiwala sa iyo ang Diyos. Gamitin mo yan. Alam niyo mga kapatid, naaalaala ko ngayon dito sa church natin, ini-encourage ang bawat nasa cell group na mag-devotion. Hindi ako nagsasawa sa primary kong magsabi yung devotional nyo. Sa SOL na tinuturuan natin ngayon, nagsasabi tayo, nagre-remind tayo, nasaan yung devotional nyo? Siguro may mga napipikon na sa akin. Devotional, puro na lang devotional, hindi na nga nakaka-devotion eh. Alam niyo mga kapatid, di bali magalit sa akin kayo? Dahil alam ko, yang inire-remind ko sa inyo, ikabubuti nyo. Ganun din naman sa inyong mga magulang. Baka nakukulitan na sa inyo ang inyong mga anak. Pero huwag niyong isusuko kahit nakukulitan sa inyo ang inyong mga anak. Ang mga advices, ang mga pagpapayo, ang pagsasaway. Dahil yan, regalo niyo ang buhat sa Diyos. Tungkulin niyo yan na dapat niyong gampanan. Ganon si Pablo. Na kahit anong panahon sa kanyang buhay, in fact, sa analysis ng mga scholars, nagalit kay Pablo ang mga taga-Korinto dahil sa kanyang pagsasaway. Nagalit kay Pablo. Pero hindi huminto si Pablo. May 2 Corinthians pa siya. Ibig sabihin, sumulat uli. Nagalit na nga, sumulat uli. Ni-remind niya uli ang Korinto. At huminto lang siya mga kapatid at the end of 2 Corinthians. Nakita mo dito, lumambot si Pablo. Alam mo kung bakit? Nagbago ang mga taga-Korinto. Hindi huminto si Pablo sa pagsasaway at sa pagsasabi at pagpapaalaala hanggat nakita niya ang mga taga-Korintong naayos ang buhay. Ganon din tayong mga magulang. Pero mga anak, huwag niyo namang hintaying mamatay muna ang inyong magulang. Saka kayo magsisisigaw sa kabaong, kapatid, kapag ganyan ka, kukutusan kita. Wala kang karapatang umiyak. Mga magulang, huwag din kayong magsasawa. Dahil yan ang tungkulin natin sa Diyos. Sa gayon, ang church, ang magulang sa church, ang anak sa church, may pare-parehong responsibilidad. Ito lahat ay ginagamit natin sa kapakanan at sa for the glory of God. This is all for the glory of God. Ibig sabihin, anak, kung gusto mong mag-glorify ang Panginoon, tumalima ka. Magulang, kung gusto mong mag-glorify ang Diyos, tumalima ka. Dahil ito ang mga tungkulin natin. Sa gayon, magagamit natin ang mahusay ang ibinibigay sa ating anumang regalo ng banal na Espiritu. Kung gayon, darating ang panahon, sabi ni Pablo, walang taong makapagsasabi sa loob ng iglesia, hindi ako pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Sapagkat pinahintulutan natin lahat na ang banal na Espiritu ang siyang maghari sa atin. Kapatid, uuwi ulit tayo sa ating mga tahanan. Lagi ko itong binibilin sa atin. Bulayin niyo ito. Hindi natatapos ang mensahe ng Diyos dito sa loob ng church. Bit-bit natin ito pa uwi. Mag-alagaan tayo. Dahil ito tayo. Doon natin mababago ang ating lipunan kung magsisimula tayo sa ating sarili na makinig sa Diyos at madama sa atin ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Yan ang katotohanan. Lagi natin hinahangad na mabago ang lipunan. Mga kapatid, walang mababago sa lipunan natin hanggat walang nababagong tao.
Maaasahan nating mababago ang lipunan natin kung tayo ay nababago na. Dahil alam nating gagamitin tayo ng Diyos para sa kanila. Si Pablo nasayahan sa mga taga-Korinto. Dahil ang kanyang mga pangaral ay hindi sinayang. Gayon din naman ang Diyos masasayahan sa atin kung ang mga pangaral na naririnig natin sa loob ng tahanan niya ay gagamitin natin at hindi natin sasayangin. Nais kong ulitin ang sinabi ni Pablo. May iba't iba tayong kaloob, ngunit iisang Espiritong pinagmumula nito. May iba't ibang paraan sa paglilingkod, ngunit iisa ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang ipinagagawa ng Diyos sa atin, ngunit iisa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahan gawin ang lahat ng ito. Kapatid, kung nananampalataya kang ikaw mananampalataya, may kaloob ka. Pakinabangin mo yan. Huwag mo yang sayangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tawag sa pagkakaloob, ang Diyos na nagbibigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Tinatawagan po ang mga diakono para po sa paglikom ng handog. Manalangin. Panginoon, muli po ang aming pasasalamat sa inyo. Salamat po ng marami sa patuloy niyong pagkakaloob sa amin, ng aming buhay at kalakasan. Salamat din po, Lord, sa patuloy niyong pagpo-provide sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan. Lord, salamat din po sa mga trabaho na iyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Lord, naririto din po ang aming mga handog na bagamat Lord na ito ay bahagi lamang ng aming mga pinagpagalan, ay alam po namin Lord na ito ay magagamit ng wasto. At dinadalangin din namin Lord ang lahat po ng mga nagkaloob. Ikaw po ang patuloy na magpala sa kanila. Ikaw po ang patuloy na mag-bless sa kanila. At ikaw din po ang patuloy na magpo-provide sa kanila ng hanap buhay, pati na rin po ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Salamat din po Lord, at alam po namin na ang kaloob na ito ay magagamit po sa ikaluluwalhati ng iyong ministeryo dito po sa lupa.
Salamat po, Lord. Ang lahat po ng ito ay pinagpapasalamat namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy nating buksan ang ating mga puso sa harapan ng ating Diyos. Ating ihayag sa Kanya ang ating mga dalangin, ang ating mga takot, ating mga kalungkutan, ang ating mga agam-agam, ang malalalim nating mga hangarin. Umasa tayo ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan na matamang nakikinig sa bawat isa sa atin. Sa iyong banal na presensya, O Diyos, buong kapakumbaba ang iniyuyuko namin ang aming mga ulo bilang pagpapahayag ng aming paggalang sa iyo. Sa aming pananalangin, O Diyos, ipinapahayag namin sa iyo ang aming mga buhay. Isang pagpapahayag na wala kaming sino mang masasandigan ito kundi ikaw. Kaya Ama, kung ano man ang aming mga dalahin sa buhay ngayon, sa iyo namin ito inihahain. Sa iyong banal na paanan namin dinadala ang aming mga suliranin, ang aming mga dalahing mabibigat sa buhay namin. Sa pagkakaunawa na ikaw na aming Diyos, labis-labis ang pag-ibig at ang iyong pag-iingat sa amin. Ang iyong pagmamalasakit ay kayo na. Dakilang Diyos, batid mo ang puso ng bawat isa sa amin. Kung paano kami naghahangad na makasumpong ng katugunan ang aming mga dinadalangin sa iyo.
Sa gabing ito, O Diyos, kami nagpapasalamat dahil alam namin na sa iyong presensya matatagpuan namin ang kapunuan ng aming mga buhay. Pagmasdan mo, O Diyos, ang iyong mga anak na ngayon ay naninigluhod sa iyong banal na harapan. Batid mo ang kanilang mga dalangin. Ang kanilang pagluhod ay kapahayagan ng pinakamataas na antas ng pagtitiwala nila sa iyo at pagkilala na ikaw ang Diyos. Paging dapatin mo ang kanilang mga dalangin, O Diyos, na sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, makamta nila ang kanilang mga hinahangad. Kung ang kanilang mga hinahangad, O Diyos, ay higit na makapagpapalapit ng kanilang buhay sa iyo. Higit na masusumpungan nila ang kanilang sarili sa iyong paanan. Kung ang kanila, O Diyos, na mga minimithing pagpapala ay higit na magagamit nila sa pagpapahayag ng pagluwalhati sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na alisin mo ang anumang sagabal sa daan ng pagbuhos nito sa kanilang mga buhay. Nang sa gayon tamasain nila ang kagalakan, tamasain nila, O Diyos, ang di maliring na pagpapala mo na ibinibigay mo sa iyong mga anak. Batid mo rin, O Diyos, ang pasasalamat ng iyong mga anak na narito. Buksan mo po, O Diyos, ang durungawan ng iyong lahat, upang sa paghain namin sa iyo ng aming buhay, tanda ng aming pasasalamat sa iyo, magsilbi lagi ang aming mga buhay na isang mabangong insenso sa iyong harapan, na iyong kalulugdan. At ang iyong kagalakan sa amin, Panginoon, ay magsilbi rin naman na kagalingan ng aming mga buhay, kagalingan ng aming mga karamdaman, at kagalingan ng aming espiritual na buhay. Nang sa gayon, umuwi nga kami sa aming mga tahanan bilang taong iyong binuo, pinatawad, pinaging dapat, at pinagpapala. Salamat sa iyo, Diyos. Umaasa kami na ang lahat ng aming dinalangin sa iyo ay aming makakamtan. Patuloy din na umaasa kami na ang aming pagsamba ngayon ay pinaging dapat, sapagkat ang lahat ng ito ay ginawa namin sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan at nasa natatanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya, O Diyos, hinihingi rin namin sa iyo ang iyong makalangit na bendisyon na igagawad sa bawat isang narito sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. At ngayon, purihin natin ang Diyos. Siya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagdadala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang ang Diyos at ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una hanggang ngayon at magpakailanpaman. Amen. Pinababalita ho pala mga kapatid, hello, ito pong pagsamba natin ginagawa sa Lipa Evangelical Church ay mapapanood nyo na ho, i-browse nyo lang ho sa computer, sa internet sa Facebook, isulat nyo lang ho yung Lipa Evangelical Church, UCCP Lipa, at mapapanood nyo ho itong ating ginagawa. Live po tayo at napapanood po ito sa buong mundo ngayon. Thank you very much po.